Sa ibang balita, kasado na ang ipatutupad na seguridad para sa pagdaraos ng 48th ASEAN Leaders Summit 2026 ngayong linggo. Kaugnay niyan, nananawagan ng kooperasyon ng Cebu Provincial Government sa kanilang mga kababayan para sa ikatatagumpay ng aktibidad. Si Jessie Atienza sa sentro ng balita. Bago pa man nagtungo sa kanya-kanyang mga deployment, pinagsama at binasbasa ng nasa mahigit 8,000 mga law enforcement personnel sa Mactan Shrine para sa opisyal na send-off ceremony na pinangunahan mismo ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. kasama mga opisyal mula sa iba't ibang government agencies at mga LGU. Iisa lang ang mandato ng lahat, tiyakin ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa lungsod ng Lapu-Lapu. We don't have any threats so far na nakita since the start of the preparation. The security operations and preparations is a continuing one. Pagka nakita natin kulang, and then we will deploy. Pag nakita natin sobra, and then so be it. Ayon naman sa Cebu Provincial Government, handa na rin ang lahat ng mga ahensya at mga tanggapan sa lalawigan na may gagampanang tungkulin para sa ASEAN Leaders Summit 2026. At dahil sa magiging mahigpit ang seguridad lalo na sa Lapu-Lapu City, humihingi naman ang kooperasyon ng Cebu Provincial Government sa mga kababayan dahil sa makikinabang din ang lahat sa aktibidad na dadaluhan ng mga lider mula sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Meron sigurong mga inconvenience na may experience sometimes in those days, a few days lang naman ng ASEAN. For example, in traffic, when the leaders would be transferring from where they're billeted to the Mactan New Town area, or from, let's say, the airport to the hotels. But limited lang naman yung time that the roads will be closed when they will be passing, and then after it will be open. So may mga inconvenience in those times, but as GovPam said, ang long-term na effect kasi ng ASEAN is really, it will be really felt by everybody, especially our sectors, tourism, our economy. Nananawagan naman sa Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga kababayan na panatilihin ang kalinisan at bigyan ng mainit na pagtanggap ang mga delegadong makakasalubong. Let's keep Cebu clean in the duration, and of course after ASEAN as well, no? Because it's good for the environment. And this is a momentous event. Cebu being featured of all the 82 provinces, no? Kitay na pilian. So that alone would inspire us na we will do our best, and let's be hospitable to our guests. Kung na ay mga delegates, no? At least give them a smile, give them the warmest Cebuano welcome. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.